nag-ingon nga sa ingon usab nga paagi ang espiritu mutabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita. Aduna gayud kita day mga kaluyahan matagusan no. Samtang niya pag kita nining lawas, ang nature nining atong lawas nga gipanamkon diha sa sala, nakigbisog o nakigsungag sa nature din sa atong espiritu no? Kung kaning espiritu nga gikan sa Dios o kaning ang itong lawas nga gipanamkon sa sala gikan sa unod managlahi ang ilang nature o kini sila adunay panagbangi dili sa sulod no. Una na yun ang kasulatan nga dinhi sa kalibutan aduna kita daghang mga pag-antos no. Apan kinahanglan maglahutay kita nini mga pag-antos no. Kay temporary ra ang atong mga pag-antos. Sa diha kuno nga ang babae anaa siya sa panahon sa iyang pagpanganak. Daw bation niya ang kasakit nga halos ikamatay na niya no. Nga makaingon siguro siya nga di na gyud ko ani musab no. Kay sa apan sa dihang mahimugso ng bata magakos na niya ingon ang kasulatan nga ang iyang kasakit nga iyang nabatian sa diha siya nanganak halos ikamatay na iyan ang makalimtan tungod sa kalipay na iyang nakita ang maong bata no. Sa ingon ini maigsuon nga paagi ipasabot sa atong Ginoo nga ang atong kasakit dinhi ato rang malimtan gyapon kay dili kini ikatandi sa mga butang nga giandam sa Dios. Mo nang dinhi nag-ingon gihatag sa Dios ang Espiritu Santo nga moy sa iyang paghatag sa Espiritu Santo ningon siya nga makaayo alang kaninyo nga ako moadto sa amahan. Kay kung dili ako moadto sa amahan dili ka padala ang Espiritu Santo. So sa dihang anaa ang Espiritu Santo mga igsoon, ang Espiritu Santo sumala sa atong ibasa dinhi utabang kanato sa diha nga magmaluyahon kita. Kay kita ugo dili man makamaong buampo sa hustong inampuan. No? Ang apan ng espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato. No? Kaning Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kanato. Kini siya ang nasayod sa tinuod nato nga panginahanglan. Nasayod siya sa tanan natong kusog, sa tanan natong kaluyahon. Kini usab siya nagtinguha nga kita makabaton sa maong kinabuhi. Kay siya man nangamuyo alang kanato, no? Sa mangunay sa pagpamangamuyo alang kanato uban sa laglom nga mga pagagulo nga dili arang malitok sa pulong. No? Kung kita tao usahay kung kulang ta diha pagpamalandong sa pulong sa Dios, dili ta mahibalo kung unsa ang atong ikinahanglan. Nga kung sakto pa ba usahay ang atong mga habit, ang atong mga practices, dili kita usahay mahimo kitang malipat no. Tungod sa ani kita ani nga lawas na ilalom sa lahi nga nature no. Ang kabugot unta sa espiritu mao na yung mabantayan nato usahay nga aduna tay plano nga magbuhat sa kabugot sa Dios. Usahay gusto nato nga magbasa sa pulong apan ang atong lawas usahay gabisihon sa mga panginahanglanon ni nga lawas no. Apan sa sulod nato adunay Espiritu Santo nga gihatag ang Dios nga maoy nag-agulo og nangamuyo ngadto sa Dios no. Sa 27 may isuningon ug siya nga mao ang nagsusi sa kasing-kasing sa mga tao nasayod kung unsa ang una-una sa espiritu. Ang Dios nasayod siya kining
mao nga nagasusi sa kasing-kasing sa mga tao. Nasayod kung unsa ang una-una sa espiritu. Kaya ang espiritu magapangamuyo man uyon sa kamubuton sa Dios alang sa mga balaan. So kaning pulong sa Dios may suon kaning atong kahibalo diha sa pulong sa Dios. Kani ang gahom nga niya sulod kanato nga nangamuyo ngadto sa amahan nga siya usab nasayod sa atong kaluyahon sa tanang naa nato. Ug ang katuyuan niya dili aron sa atong kadaot mga igsoon, kundi alang sa atong kayuhan. O aniya kita ning panahon nga diin paliabot ang hukom sa Dios may igsoon, no? Tayo kita nga tumala sa ato na nabati dinhi ang siya ni Brother Edwin nga every 2,000 years aduna gyud dagkong hukom nga pagabuhaton ng Dios. Kung nasayod kita nga aniya kita nini nga panahon dili malalis mo igsoon. O ang kasulatan sa daghang pamaagi ug sa daghang higayon nag-aghat kanato aron sa pagpangandam sa kanunay, no? Kumala sa naisulat diha sa napulo ka des kasulatan sa kahimtang sa 10 virgin napulo ka ulay, no? Ang nagdiferensya ra gyud sa atong panahon may igsoon diha ra gyud sa lana kaning oil. Panahon sa mga kalisdanan or kangit-ngit o kanang kagabion kung magkulang og lana ang usa ka magtutuo dili siya dili niya maklaro ang lugar nga iyang gilakwan, lahi ang iyang paglihok-lihok sama sa literal nga kagabion. Kung maglakaw ka nga murag spot ra siguro nga mayroon ka nasiga sa spot nga ngit-ngit kay imong gilakwan, lahi ra gyud sa katong Promax gid mo dala nga halos makita lutan ng palibot. Yung na usab may igsoon nga kung ang lana nga naa sa atong suga makabsa na, mahutda na, no? Murag ang ato pong pagkinabuhi may igsoon maapektuhan niini. O kinahanglan gayud nga magmainiton kanunay diha sa pagpangalagat ingon ang kasulatan tungod kay niana ra nga pamaagi makita maigsoon nga adunay sulod, adunay lana pa diha sa sulod nato, no? Kaning suga sa atong paglakaw ini nga kinabuhi mao kini siya maigsoon ang ihatag sa Dios aron nga kita makakita sa atong palibot o makabuhat sa angay natong buhaton, no? So ingon na ni maigsoon kung makita nimo yung palibot nga ingon na ang sitwasyon unya wala kay suga, mo nang magkadagma-dagma gyud ang agi mga igsoon. So mulaho tayo magaling apan daghan bukol ug piang. Ingon na gyapon sa sa literal mga igsoon, no? Kung aduna kita sa paglakaw diha sa kagabion o hinay ang atong suga, daghan kita madugangan ang atong mga pagantos. Apan kung ang atong mga pagantos mahayagan diha sa pulong sa Dios, mura ra gyapon kini siya og magaan mga igsoon. Ingon ang kanta nga turn your eyes upon Jesus, no? And all these things sa diha kuno motuntok na sa Ginoo ang tanang butang sa kalibutan mo anang pud kagamay. Amen. Una na may igsoon ang atong paglakaw ug salamat sa Dios nga gidala kita niya ning gapita ning adlaw aron nga ang atong kadasig, ang atong suga, ang atong lana mga igsoon magpabilin nga magsiga, no?
Kay ang kinabuhi nga malayo diha sa pulong sa Dios, mangit-ngit mga igsoon. Mga pulong sa Dios sa daghang pamaagi o sa lain-lain mga pamaagi gi-describe kini siya sa diha sa kasulatan. Apan kini sa laktod nga pamaagi kini nagahayag sa atong paglakaw bisan pa diha sa mga salmo. Ug aniya kita sa walay laing katuyuan aron sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios aron nga ang atong kinabuhi mahayagan diha sa pulong sa Dios. Ug maningkamot ta sa atong mahimo nga ang atong bahin atong mahimo. Ang atong bahin mga igsoon ang pagsubmitar diha sa pulong sa Dios. Mao ra gid na mga igsoon. Ug ang Dios na ang bahala kay siya man ang tag-iya sa kaluwasan. Kung kita magmatinumanon lang diha kaniya, siya usab labaw pa nga matinuuron sa iyang masaa dinhi kanato. Talagon siya ninitak na sa buntagon mga igsoon mga pagpadasig lamang ni mga igsoon aron sa kita tinguha pa sa mga butang espiritual. Naging nagkasulatan din ni kay kita dili arang kamao moampo sa angay nga mga pagampo, no? Kay ang atong mga pagampo kasagara kung labi na og mga kuan dali lang mga pagampo nato nga mga kana rang atong murag pabor tanan sa atong pangkalibutan nga panginahanglanon, no? Unay kasagara ginaampo sa tao ang akong anak ngana una nga mo panginahanglanon apan ang Espiritu Santo nangamuyo siya sa lahi nga butang kay siya nasayod sa labi pa natong kinahanglan, no? Mga espirituhanong butang yung napangamuyo nga to samahan o nintak na sa buntagon mga igsoon ato andamon atong kasing-kasing sa pagsimba sa atong Dios sa paghatag kaniya sa pasidungog nga alang kaniya pag-awit gangyo ko mga igsoon sa pagpanindog o ato ta sa unang bahin sa atong panimbahon karong buntaga paghalad og mga awit atong buhi nga Dios pinaagi sa mga ulangton o nga pagkadadon sa atong igsoon Brother ato siyang dawaton mga igsoon sa awit nga ngayon ang Diyos mga igsoon sa mga alawiton o dito maglangan mga igsoon ato ta sa sunod nga bahin pagkahatag kahigayonan sa mga igsoonan nga dunay alad awit espesyal nga inandam alang sa Dios o padayag sa mga kadaugan atong tangag higayon atong awiton mga igsoon ang awit nga ang kadaugan kadaugan kadugo ni Jesus ang kadaugan Jesus, tunay kadaugan. Pangalan ni Jesus, pangalan ni Jesus, kaaway udagan. Pangalan ni Jesus Cristo, way karang magkaandam. Pangalan ni Jesus Cristo, tunay kadaugan. Lord, lagi ang Diyos sa magalang tayo. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Tanan ng sitwasyon sa kinabuhi. Gapon, sa kapoy, pag-pray ko sa kwan. Sister na nag-seminar. Pag-repress ka na, nagugod-buntag ka na sa atin na. Backslide, pugod, makita sa parts. Kapoy ang balik-balik pa kay. Balikan.
Pero sa man nga sitwasyon sa itong kinabuhi, inumduman na ito nga dili ning kalibutan ng atong gipa. Sa nang gitinguha. Napay luyo ani. Mo'y hinungdan ug mo'y rason nga naata diri. Amen. Ito man ko mga igsoon nga naata diri kay naatay nakita. Nga kana bang kasulbaran sa tanan. Kana bang yun nga lisod kayo nga mo na ka din na pagting wa kay nakita, ayaw na lang. Dapat maagyod kay nakita. Amen. Na, ay malisod kayo. Wala nang mga tanong simba. Kay aron maluwas. Simba ta kay kiluwas sa Ginoo. No? Iya man yung mga pagpamuhatanan. So natin nakita mo Ginoo. So taga-Balaka say tinuod mo Balaka mo kay ka nga ang imong pagstorya ng mga butang mga hitabo sa kalibutan. Wala na yung nag-uul ka kundi nakita nimo ba nga murag katumba na lagi. Murag mo na siguro ni. Ano man na. Pareha gyapon sa mga apostoles ba. Pag-abot sa mga Pariseo, ang mga Pariseo may niya. Kinsa nang punang nagwali diha, nag-ayo sa mga masakiton, gipunggutan naman tog ulo na to si Juan. Napunggutan naman tog ulo, kinsa naman puna siya. Ang uban nag-ingon nga si Juan nabanhaw. Pagkita. Ang mga apostoles parehas gapon sa ato karon. Sa ilang panahon ng mga apostoles ay mo na gini siya, mo na ni ang gipaabot. Mo na ni gipaabot sa Mesiyas. Istorya man ang mga apostoles. Musa bitaw si uban sila matulog, uban sila magkaon, mga tanon sila usahay ni Ginoong Kristo. Isa man ko para sa inyo. Puti pasabot naa sila'y nakita. Ang gusto sa Ginoo nga dili pwede uban-uban kuyog-kuyog ra ka. Wa ka kasabot ngano ni uban ka. Di ba? Hindi na si Ginoong Kristo, apostoles. Kisa man ko para sa inyo. Ang buti pasabot ni Ginoong Kristo sa mga apostoles. Nakasabot ba mo nganong naa mo? Naguban ako. Amen. Muna gusto ni Ginoong Kristo. Ingon sa ato mga igsoon. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay naatay nakita. Nga kini nga butang nga imong nakita dinhi, madawat nimo nga dili nimo makaplagan sa bisag asa man diri sa kalibutan. Mura na itong panganay mga isang bisag unsay atong kani mga kalisdanan sa atong kinabuhi, matakag sayo, mga trabaho ka, usahay, patiyog mga kasakitan sa atong lawas. O, di ba kay subject man ni sa bacteria and viruses sa atong lawas. Ang kalibutan karon nadulot baya, nadaot na baya, nag-agulo ba yung kalibutan karon? Nagpaabot kanos akay padayag ingon nga mga anak sa Dios. Kaya ang imong katubsanan ila man katubsanan pod. So, nag-agulo na sila. Katong lawas na to, dili pa ni perfect. Di ni perfect. Bation kang sipon, bation kang gilanat, ubo, kay naay panahon, apektado ta. Sa karunugon niya, salamatan ang Ginoo kay siya may nagtabang nato. Magawit mi. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've
shone in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my darkness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa tuboy nga Dios. Kasi sa kanunay nag-uban na to. Abi na ako mga igso nagmalis nagit kay ni kay naamang ko'y bangga ito sa unahan. Nya. So ang gikanda kay mo oy sige paspas og agyo niya kami. Sige magit na magika ta ani. Kasi so paano ay sa ako lang kasing masayad man kalor kasi may painom. Kanay mantigo magkuhan sa akong biyahe karon. Ikaw na, huy, pero ba? So pagtanaw na mo atong nanggibangga, dili raman dahil kay nga bangga yun. Siguro raman dahil nagditig ba? Grabe kining mga ang kuan ba kanang garbo bitaw sa tao nga dili gid gustong mapaubos o kisay nag kuan ato nakagasgas. Si tuyok man haro sa picture kumana picture sa balik. Grabe gid akong grabe gid nga kuan. Anad mo gaya mong nadugayan ko sa man nga balik-balik eh daghan pasahero na yung nga. So man sige ra mag picture balik-balik. So ang garbo gid mga dato manggod nga nato mga dato. Kaya pobre pa to ay isa ra ka picture. Undang na. Sa mapasalamatan ko sa nga Dios mo igsoon kay naka sa kung pamisa mo itong panimbahon at sa itong panimbahon karon halag kong awit mga igsoon. Ala ko'y bahandit magod nakapagdinhin Kalit kay kabusman, pinalikway pa. Tuwara sa langit, ang dako nga ganti. Mamaan ko na mo, tuntungan ka. Sa adlaw, luyo sa adlaw, wala dito, tuwara dito, ang buhay sa adlaw, luyo sa adlaw, bigyan ni Jesus ang puloy anang ang padayo sa pagpanaw bisan ang magaling mo daghang pagsulat
ganti. Mamaan ko ng mundo kung tuman ka. Saan lang, luyo saan lang, tuara dito ang kuluyan. Saan lang, luyo saan lang, ang ni Jesus ang kuluyanan nga bulawan. Andam ni Jesus ang kuluyanan nga bulawan. Hanson, balik na po ang dungog ug himaya sa atong nga Dios kay sa hinay-hinay akong gapang praktisan ang kanta kay naman ko ilahi nga gipraktisan pan dili pa kay kinakuha og nagkaroon nagkanta wala nang dala ang antipara. Balik ang dungog himaya sa atong nga Dios nga ikuon magpasalamat ako ikuan akong pagpasalamat sa Ginoo nga akong kamot malihok na ang atong nangaging adlaw sa igisugutay mi kay kinilaging mga bata dili na gusto dito mo eskwela sa ilang eskwelahan kay gusto magpa-transfer kapag ihatag sa iya ilang papa ang duha ka mga bata kay kuan dito na pa eskwela sa Dugo tawag kapitog masuko ang inahan ay ingon man tong inahan niya sa may imo daing gusto ma yung ko nga kuan kanang ako silang kuan kay lisod man sa kay dalaon sa lakasan sa bugo kay do orang puerto do orang bugo depende kung asa enroll sa iyang ilang papa sabi na kung masuko mangkod niya nya kana si Eldisa ambot kay ang iyang papa pag nasuko-suko man nga iuli na kung mga bata sa iya kaya lang sa Eldisa na wala kay kauban pinako yagyud tanan ipakuha padala sige hindi na lang sa gabilin ang iya man yung gusto ko ng tanga mga bata dito dirira sa ako pero maluoy man ko kay di naman ganahan sa kinirong eskwela dito sa iyang eskwelahan kay di na natin kita mong sa kaaway ta kumurago na ko anang inahan so ko dala-dalaon ang kwarto sa lapasan yan apaboy bata dinhi unta min niya ibutang say gano lang man pagpili dito kung maniluloy mo kuan nita ang tamog kapuyan ang bangan unsa man ta kay nato may bata pud akong bantayan na ihatod nako kay grade 1 na sa sige dito na lang ihatag na lang sa amahan sa ni karon magpasalamat gustong nga Dios kay siya bisan na layo naon ra ihatod sugod siya sa iya ang paghangyo sa iya. Ngayong buntag mga igsoon. Pasalamat po ni sa atong buhay nga Dios kay kilak adlaw na dilid ang sweldoan ni isa pero hindi na provide niya akong panginahanglan niya karon po doon ta wala ko kadi ko kasi maron kay may kuan naon tay atinan ako nga sa tagani research sa bato eskwela ako nga balag ma-absent ko diya karon ramang po kaya sa ma-absent ko dito nalibutan raman na diya nara sa inyo kung may inusan ninyo dako basta kay makasimba ko sa may sugot rin po instructor sa sige raman kay replenishment raman na sa wanan to natakol ako nga bisan gyud di ka masugot ma'am kay igo raman ko nagpaibalo man di ko katunga ugma pero ako nangnangit na masugot ba kag sa dili mo to gahapon dadto mi sa uptown sa pinakamingin nga office kay adto ay kaning nireklamo na mi kay ato raman ming bitsa 15 sweldo niya bitsa 16 nagadto bis bangko wala pay sulod otro may pagkagahapon wa gyud poy sulod
sapot ng isa. Adto mi dito sa opisina gyud nanuktok ko na 5 na ma'am. Ano de? Oh, padili ang nabot man ka dire. Unsa naman ni ma'am nga nahuo na namo tanan namo savings ngano man yung sweldo dilid-dilid man ni sangan na dong. Tuan di sa bangko dong. Wa man mo nag-follow up nga kanang wala mo nag-update dire nga pa dayon yung sweldo niya wala mo na follow up na ko nga dili man dapat kita ang mag-follow up na kay sila may naika-transact sa bangko. Sila mo follow up dito nga nahulog na bagwa. Nganong kita man ni ginablame nila nako nga wa man tay kasayuran silang transaction dito kay igo ra man ta mudawat kay sila man nakitransact. Wa man lagi ko nakasulod wala ko kapangatarungan makapangaway siguro ko kung nakasulod ko na ko nga ay Lord salamat kay ginaproteksyonan gyapon nimo di ko makasala kay maawayan mo na ko so man din wa ingon sila wa man mo ga-message sa kanang GC nya pag mag-message ka sa GC kay mga 2 ka semana pa iha nila isin unya imuhang message ana pang kuan kinahanglanon na kay nimo na dito na nila na kung why pulos man na ilang GC ay na message dia adto diretso dito sila mo na yun ako nga mo na gining kalibutan ron trabaho kag tarong pero imong sweldo magkadili-dilit kung wala kay saligan lagi nga lain may gani pod gahapon dito sa mong giyatuan manalangin gyapon siguro sa Ginoo kay ang mga customer na may manguhit nga nagdala kasi mong product na ako pod pero maybe ako naidala di nalinan po ko bisag mga 600 siguro full tank may mo itong nakadagandagan may asa may mag-follow up so yun ako nga mayo gyapon ang Ginoo sa bisag unsang sitwasyon kay kung unsay mga panginahanglan sa tong lawas no iya man gyapon gina-provide niya kailangan siya gid atong unahon so maghalad mig awit requested man ni nila nakanta naman ni Agi gamay kayo atong isulti sa tao nga siya tuwa sa langit na ito nahibalo sa kasing-kasing nagginahanglan sa paglakad padayon ang tanan kay nasiya nagtanaw nagatiman nasiya si Jesus unta-unta higala siya lakauban ng kaniya pagigsulti ka sa ligaw ang Diyos kaibulungan siya makiguban nato kita sa mga pagantos ug pagatulo sa kasubo nakasayot siya sa ligid lang kay naa siya nga nagauna sa mga dadanta nakatanaw lamang siya kay ikaw giatiman niya na siya si Jesus kung tagunta sigala siya lakauban lang kaniya pagigsulti ka sa ligaw ang Diyos kaibulungan siya nakauban siya ang ibalik ang mga sa tumundi Halag kami awit sa Panginoon nga Diyos. Salamat sa iyong kayo. Sa gugma ka natin. The love of God. Kita ka? Love of God is greater far than time or pain can ever take.
it shall forevermore endure. The saints and angels song, who hear the ocean feel, and where the skies of parchment play, with every snow on earth and world, and every man ascribe by trade to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, to stretch from star to sky. Love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, and saints and angels song. Kung balik itong umaya sa Panginoon ng Diyos. Alay ko ng Diyos, magigtunan ko ng Kristo. Salamat yang kaayo. Siguro kay matagkaroon ko niya, madumduman maginako ang Ginoo. Nagpamatuod ni nga murag nagkaduol lagi ko sa Ginoo. Kay matagkaroon ko niya, madumduman ko man siya. Makahimo ko dunay magani kalapasan, madumduman ginako sa dalan. Yang ngalan niya ma-rebuke din ako. In Jesus' name. So, magpasalamat ko, Ginoo, maging kayo. Kung akong ipaningkamutan, mapulpil na gina ko ang pagduol din kaniya. Maghalat ko kawit, minsan, yung pagaw-pagaw ko, dili mo ibabag, ubag dahil kaniya. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di na makayanan makapagkaloob. Ang maling iyak, bigintong nilubog. Ang aking dalangin sa Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa't gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa kung hinihiling ko akalain. Ako ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa aking Ama, ang buhay ko, puso't kaluluwa. Di na makayanan nakapagkaloob. Mamahaling hiyag ni gintong dinukong. Ang aking dalangin na Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa't gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa kung hinihiling. Uno
Pedro, Kapitulo 3, versikulo 12, na nag-ingon din. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Apan talikdan niya katong nagbuhat og dautan. Aking hinihintay yung pagbabalik, makapiling ka, ligayang lubos. Ang tanging alay ko kay ang aking ama, ang buong buhay ko sa kaluluwa. Di na makaya na makapagkalong, maling hiyat ni gintong ilubog, ang aking dalangin kay sugay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin, tula mga wala ng iba pa. Akong tula mga wala ng iba pa. Ganang ng Diyos magsuon sa kayo. Lagi kong magsuon sa pag tindog. Salamatan na to ang akong Diyos. Atong awiton ng kuro sa creativity. We'll give the glory to Jesus. We'll give the glory to Jesus. And tell Him, and tell Him we'll give the glory to Jesus. Tulay ko, may mayaon na mga Diyos. Salamat ko ni malinaw niya. Ikaw ikaw nagkaban ka na mo, Ginoo. Salamat sa imong kaayo sa ito sa kinabuhi. Ginoo, tulay ko nito sa kanunay. Among mga pagkakinuog. Himaya di ka nimo, Ginoo, kung sa imong kaayo, Ginoo. Mga sa katag-usap. Nagampo kami, Ginoo. Dayon ikaw, Lord, mga pamuhat sa matag-usap kinabuhi, Ginoo. Mulon mo kami, Ginoo, sa purmang imong kainitan ka na mo, Ginoo. Umo ka Ginoo, mo kasing-kasing Ginoo. Aron kami masinugpunon kanunay sa mga punong Ginoo. Aron kahinluan kami sa tanang forma sa kagawan Ginoo mga pagkampo. Tugot mo Ginoo ang imong kinabuhi, mahayaw hinda kanunay sa imong kabubuton. Samtang kami Ginoo magapadayon sa punibahan kong buntaka para ngayon mga matag-usahin mga daladid na Ginoo. Ikan salbing bata at salbing hamon ko Ginoo puno mo sa imong presensya. Talagon ka Ginoo, tugot mo Ginoo. Ikaw ang Diyos may maya din sa mga tiliwala ng kapasidor ng sa pagkakari ng mga kunin mo lamang pasidor sa mga Kristo sa mga Amen. Amen. At ito may igsoon sa sunod yubahin sa pagpanibahan ko muntaga ang paminaw sa pulong sa Diyos pagkadaton sa atong igsoon Brother Edwin. Ato siyang dawaton sa awit ng igsoon. The windows of heaven. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy, joy in my heart, for Jesus makes everything right. I give Him my whole
garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. Amen. Praise the Lord. Itong patalingugan ang bahin sa kasulatan din sa Genesis chapter 5. Adi padayon sa atong pagtuon. Genesis chapter 5 verse 1 o chapter 5 verse 1 o 2. Genesis, Exodus chapter 5 verse 1 o verse 2. Yan ang sa Exodus. Unya si Moises ug si Aaron niadto sa hari sa Ehipto ug miingon, kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios sa Israel. Tuguti ang akong katawan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog kasaulugan mahinungod kanako. Ang hari mitubag, kinsa man kana si Yahweh. Nganong paminahon ko man siya ug palakton ko ang mga Israelita. Wala ako makaila kaniya ug dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Dalay ko ng Diyos. Mag-ampok ta. Balaan o gamahanan na mong Diyos. Amahan. Mapasalamaton kami nining mas kamuntagon. Yung gihatag sa matag sa kanamong kahigayonan. Nga makapatalinghog sa imong pulong. Usab. Salamat amahan sa Yes, Lord. Salamat, Lord. maong kahigayonan yung gihatag kanamo. O nangamuyo kami nga ikaw ingon nga among magtutudlo ng balaang espiritu manudlo kanamo ninga taknas kabuntagon. Imo ang mabinuksan ang imong mga pulong ani kanamo kung mapadayag dinhi sa among kasing-kasing. Yes, Mga Lord. butang nga imong giandam ng daan alang sa matagusan. Dalaygon ka o Dios sa katapusan. Imo Lord nga ang tanan uyon sa imong kabuton o alang sa imong kapahaymayan. Salamat Lord o sa ngalan sa imong bugtong anak among pinagipangayo gyapon. Salamatan. Amen. Amen. Praise the Lord. O dalay ko ng Diyos sa atong mga kinabuhi. Nagapadayon kita sa pagtuon sa kasulatan. Gitingwa nako nga masunod nato ang atong mga pagtuon. Kadungdong ko ikan sa pagsugod nato dinhi sa atong panagtigom murag 2023 man siguro ta nagsugod diri January 20 nagatuon kita sa Revelation pinadayag. Sunod pagkahuman atong pinadayag gitunan nato ang Genesis. Kung niyata karon human nato ang Genesis, niyata karon sa libro sa Exodus. So niyata sa bahin sa pagtawag sa Dios kang Moises. Ikan sa Exodus chapter 1, chapter 2, yung pagkatao o sa usang paagi siya gitawag. O dini taknas kabuntagon, gusto na kong isgutan ang pag-atubang ni Moises sa hari sa Ehipto. Nganong mag-isgot man ta ni mga butanga? Tungod kay kining mga butanga, kining pagtawag sa Dios sa iyang katawhan, may kalambigitan ka na
sa pagtawag po sa Dios sa atong panahon. Hinumdumi nga ang kasulatan nag-ingon nga gituyo sa Dios kini mga butanga magkahitabo. Kini mga butanga dinhi ang balaod iyo pa ang balaod landong lang sa mga butang nga umaabot. So dunay part dinhi sa kasulatan kani nga mga bahin sa kasulatan ato usab nga masinati, ato usab nga ma-experience. Kani experience man sa katawan sa Dios sa Israel, piniling katawan sa Dios. Pero ikaw ug ako nga gitawag sa Dios nining ulahing mga adlaw, ato pud ning experience. So kung ato ning mga experience ngani mga butanga na adere, nindot di ay nga atong tun-an. Nga naa ang atong kinabuhi na man ay diri. Ha? Mahitungod sa pagtawag sa Dios kang Moises. Unsay hinungdan? Nganong gitawag sa Dios si Moises? Bisugoon siya ngano man tungod kay nabati sa Dios ang panginahanglanon sa iyang katawhan. Ha? Nakita sa Dios ang sitwasyon sa iyang katawhan. Mo nay hinungdan nganong gusto niyang nganong iyang gipaki. Nagpadayag siya sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises. Yung pa sa Diyos, nadungog na ako ang singgit pag-agulo sa akong katawhan. Dili ba kana nga mga sitwasyon? Mo gihapon na ang atong sitwasyon karon? Amen. Di ba, dili ba ikaw gako nag-agulo man sad? O adunay gisugo sa Dios. Kay ang Espiritu Santo nga nagapamuhat niya atong panahona sa Israelita, mao ra gihapon nga espiritu ang Dios nga sa kaniadto karon sa walay katapusan nga nagapamuhat sa atong kinabuhi. So tan-aw nato kini mga butanga, ilabi na niya nata sa ulahing mga panahon. Niya nata sa panahon sa katapusan. Giingon ba nga end of last days. End of last days. Last days na pero end of last days. Kay unsa man dayon ng last days? Nganong giingnan man nag last days? Ang last days gisgutan mga igsoon kanang giingon sa Hebrehanon man siguro na. Atong basahon ng Hebrehanon. Unsa din ang last days? Basahan na to sa Hebrehanon 1. Muni ang giingon sa kasulatan about sa last days. Kita naata sa katapusan sa mga katapusang adlaw. Murag tumoy ba? Tumoy sa mga katapusang adlaw. Ato nang sabton na ison kay basin maya mo na mga tao nga wa kasabot sa kapahayagan sa pulong sa Ginoo mingon niya sa among dugay ra kayo na nga gisulti-sulti nga mobalik ang Ginoo. Wa man gyapon nahimo, nahitabo. Wa sila masayod. Anawa din sa chapter 1. Sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Verse 2 dayon. Apan niining katapusang mga adlaw. Unsa gistorya? Katapusang mga adlaw. Misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Ang katapusang mga adlaw day mga igsoon naghisgot kana gikan sa pagpamuhat sa Dios pinaagi sa iyang anak. Kisa may iyang anak nga gisgutan dito si Ginoong Hesukristo. Sumuod ni ang mga katapusang mga adlaw. So, alang sa Dios, iwan pa sa Pedro, 2 Peter chapter 3 man to, verse 7 o verse 10. Diya na. Sa kay 2 Peter chapter 3. Na diya gisgutan nga ang usa ka libo ka tuig
1,000 years sa tao, ang 1,000 kuno ka tuig sa tao ingon lang sa 1 ka adlaw sa Dios. Ug ang 1 ka adlaw sa Dios ingon sa 1,000 years sa tao. So kung gisgutan sa kasulatan, katapusang mga adlaw ang panahon nga nakikistorya ang Dios. Ingon pa sa Hebranon, sa unang mga adlaw, sa karaang mga adlaw, nakikistorya ang Dios, pinaagi sa mga propeta. Asa man ito nga panahon? Panahon nilang Moises, panahon nilang Abraham, panahon nilang Enoch, panahon nilang Isaiah, panahon nilang Elijah, Daniel. Mautong mga panahon, giingon, sa karaang panahon. Nakikistorya ang Diyos pinaagi sa mga propeta. Apan sa ulahing mga adlaw, nakikistorya ang Diyos pinaagi sa iyang anak. Kato di ay pagkatao ni Ginoos Kristo. So gan atong pagkatao ni Ginoos Kristo gitawag na sa Diyos nga ulahing mga adlaw. 33 AD. Patanta lang. 4 AD na tao si Ginoos Kristo. Ang uban, doon naman ko'y panag dili man magkauyon ang mga historian. Ang uban niingon na tao si Ginoos Kristo 4 BC. Ang uban 4 AD. Ang uban 0. Muna may mga kano saan namatay si Ginoos Kristo? 33 AD. Tuig 33. So, kung imo pamalandungan maigsoon, kita tuig 2025, tuig 33 o batanta lang tuig 4 BC or 4 AD nataw ang Ginoo. Kining mga panahon na nagsugod man ang Ginoo ministry sa iyang kaugalingon, ministry 30 iyang edad. Batanta lang 30 AD. Hangtod karon sa magduha ka adlaw pa lang sa Dios. Diba? Ngayon naman, ingon man ang Biblia nga ang 1,000 ka tuig sa tao, one day lang na sa Dios. So magduha pa lang ka adlaw. Kibali ikaduha pa ron ka adlaw. Na natong 1,000 one day ug ang isa 995 years. Hapit na magkusa ka adlaw. Ano 995? Kaya ko man to 30 AD na 2025, kulang na lang 5 years para mainsaktong 2,000. Diba? So, buti pa sabot, kulang na lang 5 years para makumpletong duha ka adlaw. Yan na matas 2025. Ang buti pa sabot nga ang ulahing mga adlaw gamay na lang yung kaayo natas tungoy sa ikaduha sa ulahing mga adlaw. Kang gisgutan sa Biblia nga ulahing mga adlaw kini mang pagsugod sa pagpakikistorya sa Dios pinaagi siyang anak. Nagsugod man ang ministry sa Ginoo 30 years old. So, magduha ka tuig. So, naata sa gitawag mga igsoon sa end of the last days. Yan ang end of the last days. Kaya ang last days ang 2,000 years. Naatas 2025. Nga hapit na matapos ang duha ka adlaw. Muna mga igsoon. Nganong magisgot man ta aning kasinatian ni Moises, kasinatian nining pagtawag sa Dios sa iyang katawhan. Tungod kay kani mga butang may kalambigitan sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tinawag usab sa Dios. Hinumdumi nga ang katuyuan sa Dios pagtawag pagsugo kang Moises tungod kay gibati sa Dios ang unsay gibati sa iyang katawhan. Naghilak ang mga Israelita, nagpakitabang sa Dios tungod kay gidaog-daog sila. Ugwa bayay, siguro kanay nang himugso dito. Ingon sila kinsa bay salan ngano nakaabot man ta dinhi. Ngano gidaog-daog man ta dinhi ni dapita. Mga bag-ong generasyon. Parehas gyapon sa ato ba? Unsa bay akong nahimo nga nganong naa naman ko nahimugso man kong makasasala? Di ba? Ingon ang kasulatan, matag usa kanato gihimugso
diya sa kasalanan. O nagakinahanglan kita sa manluluwas. O mo'y hinungdan ang Dios nagpadalag mensahe alang sa matag usa kanato. Ang mensahe nga maoy kung imong patalinghugan ang mensahe, kung imong tuuhan, maoy mag-agak kanimo ug magiya kanimo padulong dito sa saad sa Dios. Ha? Ingon ana mga igsoon. Sige padalaan kitag mensahe. Dinhi sa kasinatian nilang Moises, inumdumi mga igsoon nga, reflection kini mga butanga, reflection sa ato mga sa kasinatian nato karon. Tanawa si Moises gisugo sa Dios. Gisugo sa Dios. Pero si Moises mga igsoon, diha sa iyahang kasinatian, ingon nga tinuod nga alagad sa Dios. Ana agya po sa tawhanon nga mga kinaiya. Ana agya po nagpasulabi kaniya ang iyang tawhanon nga mga pagbati. Ebidensya na sa diha bitaw nga nakikistorya ang Dios sa iyang nga Moises. Human na sinati itong burning bush experience katong na sagbot nga nagdilaa pero wala na sunog. Unsa kabalo pa mo sa iyang gipananghid dito sa kang Jethro? Niingon ba si Moises nga ang Ginoo sa among katigulangan nagpakita kanako? Nagpakita kanako og gisugo ko niya pag-adto sa Ehipto? Nag-ingon ba si Moises kang Jethro? Wala. Wala niya istorya kang Jethro, tanawagan niyo. Tara. Sige, ingon niya dire. Dini sa Genesis chapter 4, verse 18. Unya, nibalik si Moises ngadto kang Jethro ngayang ugangan ug miingon kaniya, kung mahimo, mubalik ako sa akong mga kabanay dito sa Ehipto aron pagsusi kung buhi pa ba sila. Og nanamilit si Moises kang Jethro ug si Jethro miingon kaniya, lakaw og pag-ayo-ayo. Wala, ingon si Moises nga, gisugod ko sa Dios. Ang iyang ingon nga, mato ko dito balik sa Ehipto kay susihon ako kung buhi pa ba ang mga parente. Akong mga, yan ba din eh? Mubalik siya, siyang kabanay, pagsusi kung buhi pa ba sila. Diba? Mura, ingon, naasi itawahanon nga mga pagbati, iyang mga kaluyahon. Bisan gani, di na sa gisugo na sa Ginoo, ipakita na dagang milagro. Pero unsa pa manggigingon ni Moises? Bunga ni ini, wa sa mystery ang tinuod, tanawa gani. Mingon ang Ginoo sa verse 19. Mingon ang Ginoo kang Moises dito sa Midian. Balik sa Ehipto kay nangamatay na ang tanan nga buot mo patay kanimo. Unya gikuha ni Moises ang iyang asawa ug mga anak nga lalaki ug ipasakay siya sa asno ug miadto sila sa Ehipto. Gidala niya ang sungkod nga gitugon sa Dios nga dad-on niya. Ang Ginoo miingon kang Moises karon nga mobalik ka na sa Ehipto, himuha gayud ang mga milagro at tubangan sa hari kinaagi sa gahom nga gihatag ko kanimo. So gitagaan na siya gahom aning panahon na. Ha? Apan pagahion ko ang iyang kasing-kasing aron dili niya buhian ang mga Israelita. Unya ingna ang hari, mao kini ang gingon sa Ginoo sa Israel. Si Israel mao ang kamagulangang anak nga lalaki. Gisultihan ko ikaw, buhian mo ang akong anak aron simbahon niya ako, apan nagdumili ka. Busa patyon ko ang imong kamagulangang anak nga lalaki. Sa ilang gipahulayan sa dalan, gitagbo sa Ginoo si Moises aron unta patyon. Imagino nimo na aron unta patyon. Pulong sa Ginoo. Sa gayon din eh. Yung pa sa Ginoo din eh. Apan nagdumili ka.
Gisultihan ko ikaw nga buhian mo ang akong anak aron simbahon niya apan nagdumili ka. Busapat yun ko ang imong kamagulangang anak na lalaki. Kanang mga butang bitaw mga igsoon nga sugo sa Ginoo. Unya dumilian sa tao. Mo resulta sa kamatayon. Kana bunga na sa tawanon nga kanang pagbati ni Moises. Lord, yungit naman ko di na ko kabalong mo istorya. Gitagaan sa ikaw. Imuhon ko ikaw sa amang Dios. Ug si Aaron mo'y propeta. Si Aaron mo'y imong speaker. Si Aaron mo'y mo istorya sa hari. Ug si Aaron mo'y mo dangop ra nimo. Sumo na hitabo. Unsay gisulti? Patyo na unta sa Ginoo si Moises. Unsay inungdan niya ng patyon sa Ginoo si Moises? Tungod sa iyang kaluyahon. Di siya gisugot. Ang iyang istorya dito kang Jethro, matura siya aron pag susi sa iyang kabanay kung buhi pa ba. Gingnan na siya sa Ginoo, nga siguro abaya yun, nga imuhang iperform ang mga milagro, imong buhaton ang mga milagro at tubangan dito sa hari. Pero nga nung ang Ginoo matagbo man niya kapatyon siya, nasayad ang Ginoo nga, naagay kaluyahon si Moises. Apan tungod sa dugo, ini asawa ni Moises ba? Ano na po siguro siya, siguro kana sila kay naamay kana bitawng mga katawhan nasayod sila unsa gyud hinungdan sa kasalanan o unsa boy sulbad sa kasalanan. Nasayod sila nang hinungdan sa sala dugo pud ang bayad sa kasalanan. Mao bitaw na sila mga paghalad, ang ihalad yun butang na may dugo. Di ba? Bisan nadala-dala na sa mga tradisyon sa mga tao. Muna sa mga bukid, bisan mga bukid, ignorante ng mga tao, pero kabalo sila. Maghalad og dugo. Maghalad og mga kuwan. Igamit gyapon sa dagang mga sila, ang baba-asawa ni Moises nga si Sipora, nasa ideya kay patyo naman si Moises. Kuha siya kahit nga bato, tuli niya ang anak o gipahid ang panit dito kang Moises. Gingnan niya ikaw ang akong bana sa dugo. Tungod sa dugo, wala patya sa Dios si Moises. Yung man nahitabo diha. Busa wala patya, matud pa sa verse 26. Busa wala patya sa Ginoo si Moises. Mao kining higayon nang mingon si Sipora ikaw ang bana sa dugo. Tungod sa gihimo nga pagtuli. Kunya ang ginumingon kang Aaron, lakaw nga to sa deserto. So, ang Dios mo'y namuhat. Si Aaron, wa pa sila nagkita ni Moises. Gingnan sa Dios si Aaron, lakaw nga to sa deserto. Oh, busa niya to si Aaron pagsugat kang Moises dito sa balaang bukid. Og nagkita na sila, gihagkan niya si Moises. Gisuginlan ni Moises, si Aaron sa tanan, gisulti kaniya sa Ginoo, ingon man. Tanang milagro nga ipabuhat kaniya sa Ginoo. So, okay ra si Aaron, pero mahadlok siya dito sa ingon ana ang mga alagad sa Dios. Ang mga alagad sa Dios mga igsoon, ayaw expect nga kana sila wa na mga kaloy na aga pa kaloyo. Na mga nana sila kaloyo. Ang mga alagad sa Dios dili na tinuod ng mga alagad Diyos katumingon yun niya, ako gusto ko, ako'y magkuhan, ako good. Ako'y mag-eskwela ko, ako'y magkuhan, kayo magwali ko, ako'y di na may tinuod ng alagad sa Diyos. Ang mga alagad sa Diyos, gadagan, dili gusto. Pero sila gagapilion sa Diyos. Moises, look at Elijah. Si Elijah, Lord, nagdagan ko, di ko, Lord. Tanawa si Jonas at tuwang Ninibe. Si Jonas di ko Ginoo. Wa siguro niya istorya pero sakay ko glay nga barko lahi akong padulngan. Ni tanawa gilunod na no. Bagyuhan pa bitaw da. Nakaamgo siya nga sayo pang ako gibuhat. Itambog ko ninyo lurang ang kwan. Di ba? Ang tinuod ng mga alagad sa Dios dili gusto, dili ingon niya. Ako magkuhan ani. Dili.
So kuwahi karon sa mga denominasyon, eskwela lang gamay. Bible school? Oh, wali ka na din diya sa bahala na kinaunsa na imong gitudlo diya. Kung wala kay kapahayagan sa pulong sa Ginoo, di na sa mensahe, denomination, pariyasan ng revelation. Matod pa ni itong usa ka denomination gyapon nga kining puti nga nagkabayo. Yung pa niya, di ba? Ilang tawgon niya si Kristo. Nga, kay klaro kayo kung doon na kay kapahayagan sa pulong sa Diyos. Pinaagi sa gihatag sa Diyos na mensahe ni propeta. Kadtong nagkabayo nga naasay gapasan pero walay pa na Antikristo to siya. So kinahanglan aduna kitay kapahayagan sa pulong sa Dios. Dita naglakaw diha sa kapahayagan sa pulong sa Dios. Unsa man ang oil? Di ba? May history gisigutan sa tungson kanina ang parable of 10 virgins. Kinahanglan imong ulam, imong suga, ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi adunay doon na kay kapahayagan diha sa imong kinabuhi. O ang oil, ang Holy Spirit, ang oil mo pasiga sa pabilo. Unsa pabilo? Kapahayagan. Ang Holy Spirit mo padayag sa pulong diha sa imong kinabuhi. Nga kung adaan ni diha nimo ang imong pagkinabuhi, uli ka magsukarap sa kangit-ngit. Dili ka maisama sa kalibutan o dili nimo buhaton ang gibuhat sa sama sa kalibutan. Kang kalibutan karon ngit-ngit ang mga tao abi nilang insaktong ilang gibuhat pero sayop. Wa sila masayod nga sayop ang ilang gibuhat. Kay naaman sila sa kangit-ngitan. Amen. Unsa may gibuhat sa denomination karon? Organisasyon. Oh? Kung nagtuo ko mga igsoon nga mao kana ang bang pagahimuon gayud anang nakita nato. Mo nang kita aptik gyud ta mami tan-aw mamalandong kita naaw nato. Unsa may gibuhat aning tawhanan ni? Kisa ba itong bantayan? Anong tao nga nagpuli disposition? Bantayan na ito na siya. Nga naman. Ito iyang gisulti ha. Ang iyang mga siya nagtuko. Doon naging kalambigitan sa ato. Karon nga dako. Kayo. Nga alas unon. Nga isa bugat kayo na. Sa gubangon na to. Yan nasay ko. Doon nagyud kayo bukbo sa Ginoo ang iyang grasya. Nga atong gipaabot. Ngayon, nanggawa siya ng ngabil. Ano sabi iyang padakog ayo. Gipadako niya ayo ang kining gitawag na third, sa ngayon niya, revolution. Kaning AI, technology. Third industrial revolution. Isa una ko nun, sa ito, sa kay gisgutan na sa maong. Ganong maghisgot man siya na? Nga dili man siya ingon nga sabay kalabutan sa spiritual leader, being spiritual leader lugar kunuhay diha sa gitawag nga nagpatawag nga iglesia. Ganong maghisgot ka man ana nga kani importante ni sa ato, importante ni artificial intelligence. Kay ang atong nakita usa ka butang nga paagi ra gyud mao ang control pinaagi sa technology. O gani ang tanan karon mga iso, andam na gyud ang tanan. Bisa ng Amerika karon nakamata lugar sila gamay. Nakamata sila gamay ano man. Tanawon sa gibuhat ni Trump against sa tanan mga kumpanyas tambal. Impose yung tariff tax additional 30 to 80% sa mga tambal. Ano iyang gipausan yung sa i-reduce ang presyo tanan. 30 to 80% gipausan niya ang presyo tanan sa tambal. So may epekto ana sa mga nagnegosyo tambal. Mula sa ang ilahang kita.
Ang iya mga balaod karon ni Trump, kana bang kaning kontra sa mga global elites. Ipang-appoint niya ang iyang mga cabinet members katong mga nag-imbisog panahon sa COVID. Nakigkontra si John F. Kennedy Jr. Iyang bitaw na ay kasuhan sila ni Bill Gates, si Klaus Schwab, si Putsi, Dr. Putsi. Pagkasuhan nila, mga negosyante sa pharmaceutical company, ilang ipangkasuhan, gibulgar nila ang mga adverse effects sa katong tambal nga giturok sa mga tao. Gibulgar nila. O ilan ang gipakita sa tanan. Ang problema lang, tungod kay ang social media hawak sa mas labaw pa, naghawid ba, dili makita nga muna sa ato karon diri Pilipinas, naapon ning mga taong gusto ra gyud ipapasar ka ng balaod tungod sa kwarta. Tungod man sa kwarta. Sa walay pagtagad, sa walay aminaw kung kanibang balaod nga akong ipasaka, akong ipapasa sa kwan, nasod. Unsa bay epekto ani? Ang ilang nasa nauna nila na maayo ang katuyuan. Ha? Maayo ang katuyuan. Ano ba na brainwash man sila? Brainwash man sila na maayo man gid pagkasulod nila. Ay, buta lang, ngit-ngit lang kalibutan. Ha? Ngit-ngit. Unsa may una-una nila? Nga kining usa ka butang nga ilang ipatuman, i-mandate nila, makaayo na sa atong katawhan. Ha? Pero kay majority naman lagi, daghan naman, ikaw karon ug ako nga minority na amping ka gyud. Nga na ilang ito nga tanggalon ang human rights. Di na ka makabuot imong anak at eskwelahan. Di na pahibaw-on ang ginikanan. Diretso na. Og nagtuo ko mo ison nga nini nga mga istorya man yun ni Klaus Schwab. Sa pa layo pa to. Ingon ni Klaus Schwab 2025 na napoy virus. Bahin na sa ilang plano. Tapos election, ug karon bago pa gani, di panggawas na dayon ang mga balita nga naa kuno koy virus dito. Na koy virus din na. Ingon patong among kauban sa sauna nga nana sa Alaska. Nagpost siya sa iyang kwan niya. Unsa ka tinuod? Nga kailan ako nga na Singapore. Nanapo kuno'y virus. Nga naman, bago ito na ko yung post nga itong si Bill Gates gikan sa Singapore o bago pa lang siya dito, paghawa niya, mandate dahil nila ang vaccination. Sultihan ta mo ang katuyuan na dili na siya for safety kundili for control. Ha? Dili na for safety mga igsoon. For control kana. Kay ang Biblia dili madinay nga ang ikaapat nga mananap nga nakita ni Daniel lahi sa tanang mananap. Ha? Tungod kana sa technology kay wala ni sa ilang panahon. Wala ni sa panahon sa Nebuchadnezzar period. Wala ni sa panahon sa mga Medo-Persian period. Wala ni sa panahon sa mga Roman hon. Purely political ang ilang sistema. Ang ilang mga leader gisunod sa mga tao tungod lang sa ilang pagka-leader ingon nga politiko. Pero sa ato panahon, pagasundon kining usa ka leader tungod sa gahom o tungod sa control sa technology. Kung ano itong pagtulunan, ang Tower of Babel. Nakita na ito na nga ang Tower of Babel paggamiton gayon sa kaway. So nini mga isuon, sa panahon nga dihang miatubang si Moises sa hari sa Egypto, hinumdumi usa ka Moises nga nabag-o na. Ha? Ikaw alagad sa Dios. Kung tinuod ka nga alagad sa Dios, ang imong mga tinguha, ang imong mga pangandoy,
mauna lamang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ug sa dihang moatubang ka dito sa kalibutan, labi na sa leader sa hari sa Ehipto. Sultihan ta ka mga igsoon, ang imong tinguha kasupat sa tinguha sa hari sa Ehipto. Kung ang tao niining ulahing mga adlaw, ingon magpatawag, in time Mrs. Believers. Ha? Ngayon sa in time Mrs. Mangkubrad. Pero ang iyang gibuhat, uyon sa hari sa Ehipto, sultihan ka dili ka tinuod nga alagad sa Dios. Daghang kayo magpatawag og in time Mrs. Believers. Ha? Muna ang ingon nga, adunay nagpatawag nga mga Mrs. Believers ang tinuod dili sila believers. Aduna po'y gitawag nato lugar nga mga unbelievers na sila. Pero ang tinuod sila kanunay nagbantay sa pulong sa Ginoo, matuman kini mga butangan. Ngano man nga miistorya man si Brother Branham. Siyang prophecy. Siyang propesya niingon siya sa diha nga mahitabo na nga aduna nay Amerikano nga pope. Mahitabo ang pagpalayas nin tinuod nga mga alagad sa Dios. Gikan sa Methodist, gikan sa Baptist, gikan sa Presbyterian, tanan nga mga denomination, og sila ma-unite. Yung pa din, it will be cemented by the love of Christ. Ingon pa sa gisulti ni Brother Branham. Kung nagtuo ko mga igsoon, nga ang kana nga bahin sa propesya ni Brother Branham natuman sa atong mga panahon. Na-elect na ang bag-o nga po, Amerikano gyud. Ha? Yeah, Amerikano gigikan sa Chicago, Illinois. Diha na siya. Ha? Nahimong kardinal, o karna pare man gina magsugod. Hangtod nahimong kardinal, hangtod gi nahimong pope. Ana si Prevost, ano na? Singalan niya na? Francis Robert Francis Prevost. American Pope. Natuman. O nagtuo ko nga ang mga action, ang mga policy nga pagabuhaton na anak karon namit sa Amerika, nga na Amerikano magin siya. Siyempre mato sa Amerika. Gamit Japon ni si Trump. Ang ilang mga palisiya masupa, may sakto yun. Kanang paggamit niya ng organizations. Kaya yung man ni Brother Branham, they will form the image of the beast. Actually, ang image of the beast, gisulti ng daan niya. Sa una pa. Di ba? Kano sa ito? 1948 man siguro to. Pagsugod sa Israel, dito po nagsugod dayon ang katong World Council of Churches. Di ba? National Council of Churches pa na. World Council of Churches na yun. Pero kana siya mo nang gisgutan nga image of the beast. Sa atong mga adlaw nga dihan nanang American Pope, mauna siya ang iyang gamiton nga tool. Iyang gamiton nga pwersa aron pag lakag niining wala mi sanong sa iyang gusto. Ha? Ug daghan kayo sa mga nagpatawag sa ilang kaugalingon nga mga Mrs. Believers, pero sa tinuod dili diay sila Mrs. Believers. Ngano man tungod kay Mrs. Believers mi, pero nagpa-register sila dito sa sect nga giingon sa propeta ayaw ka nagbuhata. Ha? Naghimo sila, nahimo nila ilang kaugalingon organisasyon. Nag-ingon ang propeta, dili pwede. Once buhato na ang Holy Spirit muhawa. Oh? Nag-ingon ang propeta na. Pero nagpatawag sila ng mga Mrs. Believers. Sa muna kong gingon, daghan nagpatawag og Mrs. Believers, pero actually they are unbelievers. They are make believers. Bisan pag-unsa kanindot ka ng inyong pilosit, dagat-ada nga lugar. Pero you are still an organization
aw you are not believers of the message. Bisan pa kung sa kanindot ang fellowship na ito, maigsoon. Patsada ba kayo? Patsada ang lugar. Wow, nindot kayo. Ibog kasi na. Pero, naagani ka sa sistema. Mga igsoon, dili nimo pwede malimdan ang Holy Spirit. Dili nimo pwede malimbungan ang Holy Ghost. Nga naman, nasayod sa Satanan. Bisan sa una-una sa kasing-kasing, sa gingon sa tuwing isod kanina, gibasa niya ang bahin sa Roma 8:26. Ang Espiritu ang nag-agulo sa mga pulo nga di gani malitok sa tao. Nasayod ang Espiritu sa mga butang imong kinanglan. Nasayod siya kung nasayod sa imong butang nga kinanglan. Nasayod po siya sa unsang butang nga imong tinaguan diha. Bisan usaw ni mong sikreto-sikreto nga, di na to isaba ni sa itong mga igsoon nga. Kita ra mag, anak kay lisensya diha sa kuwan. Ha? Para ni sa ito submit na to dito. Dili na nimo ma-deny sa Dios. Makita na sa Dios. Ha? Kung ipiktor ra gyud, bisag unsang butang imong gitanom, anihon gyud na nimo. Ha? Nagtanom ka na ng butang nga sayop, mo ani ka sayop. Ang atong katuyan mga isod, mura gyud ang pagbuhat diya sa kabubuton sa Ginoo. Ano na yung mga isyu sa panahon ni Moises? Hinumdumi nga ang ato nga panahon karon adunay gipadala sa Dios ng Moises. Ha? Aron kita makalingkawas. Ganapay mga pagagamiton sa Ginoo. Anapay pagagamiton sa Ginoo aron pagtawag sa bisan kinsay gusto tawgon sa Ginoo. Hinumdumi nga maundang lang kining maong pagpamuhat kung makasulot na sa grasya ang katapusan nga pinili sa mga anak sa Dios. Katapusan pinili sa hentil. Mubalik ang kaluwasan sa mga Hudyo. Pero as long as naapa padayon pa ang pagpamuhat sa Dios sa pagtawa, ana ang pag-ipreso. O kung adunay pagatawgon sa Dios, adunay gay gamiton sa Dios nga Moises aron siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero hinumduman nato mga igsoon. Hinumduman nato nga ang katuyuan ni Moises always good against sa katuyuan nining hari sa Ehipto. Kinsa may hari sa Ehipto? Ha? Kinsa bang hari sa Ehipto sa panahon nila? Kani hari wa makaila kang Moises. Lain na may nibutot. Sa atong panahon karon, ana nagdumala nga leader. Hinumdumi nga ang espiritu nga nagpaluyo ni ana mga isod, mao gayud ang atong kaaway. Ha? Siya man karon ang nagdumala karon sa sistemas kalibutan. Kanang hari si Satanas, siya ang always gyud o kabatok gyud sa tanan natong mga plano katuyuan. Sabay katuyuan nato, nya ang katawhan sa Dios makahawa gyud sa Ehipto aron makaadto sa saad. Pero ang iya pong paningkamot, ha? Mao nga di niya gustong moadto ang katawhan sa Dios. Kinsa man na siya? Sa Satanas. Ganahan ba sa Satanas nga ang mga anak sa Dios musugat sa rapture? Di siya gusto. Ha? Di siya gusto. Munang gibuhat anang paagi may Satanas gibuhat. Anang paagi? Unsa may iya gibuhat? Gigamit niya ang giingon sa kasulatan diri sa pinadayag. Pinadayag 13, unsa giingon dinhi? Although Amerika ang nagbuhat niini o kaning man of sin, unsa giingon dinhi?
sa verse 13. Verse 13 o 14. Sa pinadayag 13. Mihimog mga dagkong milagro ang ikaduhang mananap. Kinsay ikaduhang mananap? Amerika. Masay yung gibuhat? Mga dagkong milagro. Unsa na yung mga dagkong mga milagro? Technology. Mipaulan kini kalayo gikan sa langit at tubangan sa tanang tao. Technology. Hiroshima, Nagasaki. World War II. Mipaulan siya og bomba. Kalayo yung gipaulan? Technology. Kanang DEW, Directed Energy Weapon, technology. Iyon pa sa verse 14, nalimbungan niya ang tanang katawhan. Bantay mga igsoon. Bantay gyud ka. Kanang ingon diri, nalimbungan niya ang tanang katawhan sa kalibutan. Pinaagi sa mga milagro nga ito gitugot nga buhaton niya at tubangan sa unang mananap. O gisugo sa mananap ang tanang katawan sa kalibutan sa paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. Kining bahin sa kasulatan mga igsoon, masayon na lang kay nilang buhaton karon. Take note, ang opisina sa Man of Sin, Amerikano na. Amerikano na. O kang gisgutan diri ikaduhang mananap ang Amerika. Unsay gingon niya? Nalimpungan niya ang tanang katawan sa kalibutan pinagi sa mga milagro nga gitugot buhaton niya at tubangan sa unang mananap. Ang pagsugo mga igsoon kayo bre, gisugo sa mananap ang tanang katawan sa kalibutan aron paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. Mao kana ang pagkanang pagbuhi kinahanglan gyud ato gyud i-stricto implementar kaning organisasyon. Kung dili mo rehistrado, bantay mo, dak punon mo sa balaod. Matama yan. Gamit yun na mga igsoon. Kinahanglan yun nga rehistrado. Kaya mo may gingon sa kasulatan. O kung sa yung gamit, technology. Nga naman, kanang gingon diya nga, mga milagro katingalaan, dili na, unsa nga milagro katingalaan, technology na. Tanan, mag-isgot kang technology, gigamit yun na sa kaaway. Kaaway ang kuwana na. Although, adunay benepisyo na to, kung ikaw ayuhon lang nimo, pero sultihan ta ka ang technology gigamit sa kaaway. Gigamit sa kaaway. TV, cellphone, internet, bisag, technology sa panggira, missile system, kanang ilang gingon nga, sa inyo na nga, tanan na mga gamit pang armas nila, gigamit sa kaaway. Isa ka buto, murot o pila ka tao. Kani mga butang nga mga igsoon, mahitabo sa itong mga panahon. O pagpamatuod ini nga naatan ini mga panahon na, kaysa panahon ini, pagtawag, pag-atubang ni Moises sa hari sa Egypto, adunay daghang mga isyo, nga mo po isyo sa itong panahon. Unsa may nahitabo sa diya miatubang si Moises, iyon pa ang hari. Kinsa man ka na si Yahweh. Masig ingon ni Moises? O ni Aaron, yung pa dito, kini ang gisulti ni Yahweh, ang Diyos sa Israel, tuguti ang akong katawan pag-ato sa kamingawan, aron paghimog ka sa ulugan, pahinungod ka na ako. So ang ato din, pag-ato dito di ay, pagpatagbo sa Ginoo, mawang pagpasinungog sa Ginoo, kaya pag-abot nato dito, magdahig naman ta sa Ginoo. Magdaig naman ta sa Diyos. Na kung dinhi palang daan, di ka kabalo magdaig sa Diyos, ay, magmugot siguro ka dito. Hindi makakabalo magdaig sa Diyos, dinhi pa lang. Hinumdumi nga padulong ta dito. Sa mga ang katawan sa Israel, gingnan, iyong pa sa, ni Moises diri, sa hari, tuguti nga kung katawan pag ato sa kamingawan, ang paghimog ka sa ulugan, pahinungol ka na ako. Muato ta dito, pahinong pagdaig sa Diyos. Dinhi palang daan, gisanay na yung kagaling ka mo na atong katuyuan dito.
Oh, ang hari mitubag kinsa man kana si Yahweh. Nganong paminawon ko man siya o palakton. Palakton ko ang mga Israelita, wala akong makaila kaniya o dili gayud. Dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Si ang iyang tinguha nga dili gyud kapugnan gyud ang mga anak sa Dios nga makatagbo dito sa langit. Maapil sa rapture. Ha? Hinumdumi nga kana nga hari ang nagpaluyo ana si Satanas. O sa atong panahon karon aruna po'y hari nga naa diri naghari-hari sa kalibutan si Satanas. Yang iyang katuyuan pugnan gyud niya ang katawhan sa Dios pagtagbo dito. Ha? Pugnan niya. Kay siya wala man mo ila sa Dios. Dili ko wala sa makaila kundi wala siya mo ila sa Dios. Kinsa ba si Lucifer? Dating anghel, mirebelde sa Dios. Ha? Dati siyang anghel, nga natugkan og garbo, wa na sa mo ila sa Dios, mo na iyon ang hari, kinsa man kana si Yahweh. Buti pasabot ka na karon nga mahimong dakong tao ila sa kalibutan. Mahimong man of sin, siya mo'y mo patawag siyang kagulingon nga siya mo'y Dios. Ingon pa sa ikadahong Tesalonika, mo adto siya, mo tungtong siya sa templo sa Dios o tawgon niya ang kagalingon ingon nga Dios. O ang mga nalimbungan, ang mga nalimbungan nakadawat ng igsoon, sigurado. Ano man? Naamo sa iyang kontrol. Amen. Kinahanglan makalingkawas ka. Ang mga tao, supotag pala doon. Kaya mo ni gusto sa hari si Hito. Kinsa man ka na si Yahweh. Ano na rin isyo maigsoon? Iyong pananhin sa verse 3. Nitubag si Moises ug si Aaron. Ang Dios sa mga Hebreo nagpakita kanamo patuwain taon kami sa kamingawan. Ngalap tunog tulog adlaw maghalat kami ngadto sa Ginoo sa among Dios. Kung dili namo kini buhaton patyon kami niya pinaagi sa sakit ug sa gubat tungod siguro sa kadlok. Nagino bagod ang Dios. Kung dili namo kini buhaton patyon mi niya. Wala man na ang Dios. Diba? Nakita sa Dios ang pag-antos kung usahay lagi ka ng tawhanon nga pagbati sa lagad sa Dios ba? Kung ano na, dapat yung mga pagtawhanon nga pagbati. Ha? Instead nga mayon si Moises, ang Dios